Tumayo na po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami, Ama. Sumapit ang takdang oras ng aming banal na pagsamba sa pagsisimula ng aming mga pag-awi. Pinadarama mo sa amin ang iyong banal na kapangyarihan. Salamat at muling inaaliw mo kaming mga anak mo na hanggang ngayon ay naninindigan sa pagsunod sa iyo. Sa kabila po ng matinding mga pag-uusig, bunga po ng aming matatag na paninindigan sa panig mo. Ama, kailanman ay hindi namin malilimot ang aming pananagutan. Sa kami habang nabubuhay, kaway sasambahin ng iyong mga anak. At kahit sa anumang kalagayan ng buhay, kahit anong dumating sa mundong ito, Ama, hindi namin tatalikuran ang aming mga pagsamba. Hindi namin kalilimutan ang mga pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito po ang aming kaukulan nang tawagin mo kami sa iyong banal na iglesia. Ito po ang dahilan kung bakit mo kami tinawag. Para ikaw ay aming paglingkuran. Sambahin ang aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo ang iyong mga anak. Huwag mong tingnan ang aming mga pagkatao. Maawa ka na lamang, o aming Ama. Takpan mo ng iyong banal na pag-ibig ang aming mga kapintasan. Patawarin mo na kami, Ama, sa lahat ng aming mga sala. Muling paging dapatin mo ang aming mga pagsamba.
at lingapin ang aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan. Ang katunayan ay narito kami, namamalaging matatag sa aming pananalig at sa pagtitiwala sa iyo at sa Ama, sa kanyang mga pangako. Dahil sa patuloy na ipinamamagitan mo kami sa Ama, ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit ito patuloy na pinagiging dapat kami ng Ama, sapagkat namamalagi ang aming kaugnayan sa iyo. Kaya maawa ka, Panginoon. Huwag kang papayag na sa anumang kadahilanan malagot ang aming kaugnayan sa iyo. Tuloy naming panindigan ang pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Ama, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, pakihanda mong lubos ang aming mga abang sarili. Maging sisidlang hirang ang aming mga puso ng mga katotohanang magbibigay sa amin ng tanglaw at mahalagang patnubay sa aming paglalakbay sa mundong ito. Nagkakatiwala kaming Ama, mamamalagi kang sa piling namin ngayon sa buong panahon ng aming pagsamba. Matibay po na kami nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, tuloy nating papaksain ang ukol sa pagpapalakas ng sambahayang Kristiyano. Ang ating pag-aaralan ay hango sa isang leksyong pinagtibay ng kapatid na Eranio Di Manalo na may pamagat na ang sambahayang sumasamba at nananalangin magkasama. Mayroon pong kasabihan na a family that prays together stays together. Ang ibig sabihin, ang sambahayang nananalangin magkasama ay matatag at mananatiling buo at magkasama. Ang hayag na katunayan po nito ay makikita sa mga pamilyang Iglesia ni Cristo. Ang mag-asawa ay nagkasama na nagkakaisa at matatag. Kanilang mga anak ay nagtitingi ng mabuti sa isa't isa at walang isa man sa kanila ay nagdudulot ng problema sa kanilang mga magulang. Ang sama-samang pagsamba at pananalangin ng isang sambahayan ay kapaki-pakinabang sa buhay at pananampalataya ng bawat miyembro ng tahanan. Kaninong sambahayan ang mabuting halimbawa ng matatag na paninindigan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos? Kumuha tayo ng isang halimbawa. Pakinggan po ninyo ang Josue 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit, sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sino po ang tinutukoy sa talata? Si Josue, na lingkod ng Diyos. Ano po ang matatag na paninindigan ni Josue noong may banta at panganib ng pagtalikod sa Diyos sa kanyang bayan? Sabi ni Josue, sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sa makatwid, matatag na nanindigan si Josue na sa Diyos lamang siya at ang kanyang sambahayan maglilingkod. Hindi siya pumayag na mahiwalay ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya siya ang unang matatag
na nanindigan sa panig ng Diyos at magiting na pinangunahan ang kanyang sambahayan. Ganito po sana tayo, mga magulang. Lalo na tayo, mga ama ng tahanan. Pangunahan natin ang matatag na paninindigan na anuman ang mangyari ay hindi tayo tatalikod sa Diyos. Manapay buong pagtitiis at pagtitiyaga nating itataguyod ang mga paglilingkod sa Diyos. At hindi tayo papayag. Sino man sa ating pamilya ay maagaw ng maling pananampalataya kundi makapanghawak na matibay sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Sino pa ang lingkod ng Diyos na inakay ang kanyang pamilya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos? Ganito naman ang sagot sa unang Samuel 1:21. Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon, gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Sino pa ang lingkod ng Diyos na inakay ang kanyang pamilya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos? Si Elkana. Sino ba si Elkana? Siya po ang ama ni Samuel na propeta. Propeta Samuel. Tatay niya si Elkana. Ano katangian ni Elkana bilang pangulo ng sambahayan? Sabi ng Biblia, si Elkana at ang buo niyang pamilya ay naghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon. At tinutupad ang panata niya sa Panginoon. Ano ba katumbas ng paghahandog, mga kapatid? Pagsamba. Sa pagkatwid, pinangunahan din ni Elkana ang kanyang buong sambahayan sa pagsamba sa Diyos. Maging sa pagpapanata. Hindi sila nagpabaya sa pananagutan ito sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, sino po ang ibinigay ng Biblia na mabuting halimbawa ng pangunguna sa kanyang sambahayan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos? Gawa 10:1-2. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Siya siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, mga kapatid, sino po ang ibinigay ng Biblia na mabuting halimbawa ng pangunguna sa kanyang sambahayan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos? Si Cornelio, na isang kapitan sa batalyong Italiano. Ano ang kanyang katangian bilang padre de pamilya? Kahit noong hindi pa sila tinatawag sa tunay na paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Naahakay niya ang kanyang pamilya. Siya'y matulungin sa mga duka at laging nananalangin sa Diyos. Kaya nga po dahil sa katangiang ito ni Cornelio, tinawag ng Diyos siya at ang kanyang buong sambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Sinugo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo si Apostol Pedro para pangaralan si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Mga kapatid, ganito sana tayo. Kaya natin pinag-aralan yun. Si Josue, Elkana, Cornelio, bilang mga ama ng tahanan, bilang mga magulang. Nanindigan sila sa pagsamba at pananalangin at pinanindigan nila itong ipangasiwa sa kanilang sambahayan. Ganito sana tayo. Pangunahan din po natin tayo ng mga magulang ng ating buong sambahayan sa mga pagsamba at laging pananalangin sa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang ating maranasan sa buhay, sana nakatatag ang panata sa bawat sambahayan.
at pinangmungunahan ng mga magulang. Kung sakali ay nag-iisa na lang ang magulang na nangangasiwa sa kanyang sambahayan sapagkat pinapagpahinga na ng Diyos ang kanyang kabiyak, lalong kailangan natin ang tulong ng Diyos. Paano matatamo ang tulong ng Diyos at ang kanyang paggabay? Sa pamamagitan din po ng ating pagtatalaga sa mga pagsamba at pananalangin. Na kung inaakay natin ang ating mga anak, ay lalong magaan nating mapangangasiwaan ang mga anak, ang buong sambahayan sa pagsunod sa Diyos. Gaano po kahalaga na ito'y ating maisagawa? Lalo na sa panahon ito ng matitinding mga kaligaligan at kahirapan. Anong pakinabang ang makukuha kung ang sambahayan ay nagkakaisa sa paninindigan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos na magkasama? Tingnan ninyo sa ikalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan, tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at lumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupa. Napakapalad po ng mga sambahayang nagkakaisa sa pagsamba at pananalangin sa Diyos. Bakit? Ano pangako ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, akin ngang diringgin sa langit. Patatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupay. Ano mang suliraning bumabagabag sa tahanan, sa sambahayan, pagagalingin, ibig sabihin lulunasan ng Diyos. Mga kapatid, ito ang kailangan natin. Sa mga panahong ito, masdan ninyo ang nangyayari sa mundo. Sa iba't ibang dako ay naroon ang mga kaguluhan, mga kalamidad. Kanina lang ay may lindol. Ang lindol ay hindi lamang araw-araw. Sa loob lamang ng isang araw ay sunod-sunod ang mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Idagdag pa ang iba't ibang anyo pa ng kalamidad. Ang bagyo, bagbaha, pagputok ng bulkan at marami pa. Mga sakuna, epidemya, matinding kahirapan at kagutom. Hindi na malaman ng tao paano tatawid ang kanilang sambahayan araw-araw sa mga nangyayari ngayon. Kaya ang tanong, may lunas pa ba ito, mga kapatid? Wala na po eh. Sapagkat ito ay sumpa ng Diyos sa daigdig dahil sa mga kasamaan ng tao. At yan din ang katibayang napakalapit na ng araw ng pag-ukom. Sa kalagayang ito ng buhay sa mundo, ano ang dapat lalong pagtalagahan ng bawat pamilyang Iglesia ni Cristo? Ang mga sama-samang mga pagsamba at pananalangin sa Diyos. Bakit? Sapagkat tapat at tunay ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, akin ngang diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. Paggagalingin ko ang kanilang lupain. Malawak yun. Ang pahayag na yun ng Diyos. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano ba sakit ng tahanan? Ano ba ang nagpapabigat sa buhay ng sambahayan? Lununasan ng Diyos. Ano ang katunayang dinirinig ng Diyos? Ang panalangin ng isang sambahayang sama-samang sumasamba at nananalangin sa Kanya. Anong pagpapala ang tatanggapin ng pamilyang hindi lamang sama-samang sumasamba at nananalangin sa Diyos, kundi may takot at masunurin sa Kanya. Pakinggan ninyo sa awit 128, 1 hanggang 4. Mapalad ang bawat tao na sa Panginoon ay may takot. Ang maalam na naisip sumunod sa Kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng Kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. At bagong tanim na ulibo sa mayapag ang anak niya. Ang sinuman kung ang Panginoon buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalait. Napansin ba ninyo, mga kapatid?
Kung gaano kapalad ang sambahayang may takot at masunurin sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, maligaya at maunlad ang pamumuhay. Paano inilarawan ang kanilang tahanan? Sabi ng Biblia, sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na ulibo sa may hapag ang anak niya. Ano lamang ang katumbas nito? Isang pamilyang namumuhay sa pagkakaisa at pag-ibig. Matatag at nagtitingin ng mabuti sa isa't isa ang mag-asawa, gayon din ang mga magulang at mga anak. Kumakain sila sa hapag na magkakasama. Masaya at payapang nagsasama sa loob ng tahanan sa lahat ng sandali. Higit sa lahat, hindi sila magkukulang ng anumang kailangan sapagkat ang sabi ng Biblia, sila'y uunlad at laging pagpapalain. Maaaring hindi masagana, pero hindi magkukulang ng anumang kailangan, lalo na ng pagkain. Magbubuhay ng maayos at marangal sa tulong at awa ng Diyos. Paano sa panahong ito ng mga kaligaligan at panganib sa buhay? Laganap na nakamamatay na virus at walang tigil na mga kalamidad. Ano pangako ng Diyos sa sambahayang namumuhay ng malinis sa gitna ng maligalig at madilim na sanlibutan? Job 11:14 hanggang 18. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Ang taas at taas na ukang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang pinatatakot. Mga pagdurusa mo ay malilimutan. Para lamang itong bahang ng daan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Ano po ang pangako ng Diyos sa sambahayang namumuhay ng malinis sa gitna ng maligalig at madilim na sanlibutan? Ang sabi ng Biblia, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Magliliwanag ang iyong buhay. Higit pa sa sikat ng araw. Kaya napakahalaga po sa panahong ito na tayo'y masunurin sa mga kalooban. Malinis ang ating pamumuhay. Hindi lamang tayo, kundi ang ating buong sambahayan. Kaya nga ang sabi, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Sino ang pinag-uukulan ng pangungusap na ito? Hindi yung magulang, lalo na yung ama ng tahanan. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Ano pangako ng Diyos? Magliliwanag ang iyong buhay. Gaano kaliwanag? Higit pa sa sikat ng araw. Paano ang mga suliranin sa buhay na nakapagdudulot ng kawalang pag-asa ng tao? Sabi ng Biblia, papanatag ang buhay mo. Mapupuno ka ng pag-asa. Opo, hindi mawawala ang mga problema at mga pagsubok, pero panatag lang tayo. Merong kabalisahan pero hindi ka nababalisa. Merong problema pero hindi ka problemado. Kasi ang Diyos ay nasa iyo eh. May patnubay ka ng Diyos. Paanong mga kaguluhan, matitinding kalamidad at nakamamatay na virus na hindi makontrol sa paglaganap? Sabi ng Biblia, wala kang katatakutan. Wala kang katatakutan. Sapagkat iingatan ka ng Diyos, bibigyan ng pahinga. Sipin mo kung ang Diyos bang mag-iingat sa iyo, may mangyayari bang masama sa iyo? Paano ka mapapahamak? Paano ka madadamay sa sumpa ng mundo? Kahit ikaw ay nasa gitna ng digmaan, kung ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, walang masamang mangyayari. So palatayanan nating lubos ito, mga kapatid. Ano pa ang kulang kung ganito pinagpapala ng Diyos ang isang matuwid na sambahayan na sama-sama at nagkakaisa sa mga pagsamba at pananalangin sa Diyos? Wala nang kulang.
Anong dapat alalahanin? Lalo ng mga magulang, kung sakali mang dumating sa buhay natin ang panghihina, mga tao tayo. Kung minsan ay umiiral ang likas ng pagkatao, gaano man katatag ang ating loob, yung ating pananampalataya. May mga sandali, inaabot tayo ng panghihina. Yan ang katotohanan. Kung yan man ay maranasan natin bilang mga magulang, mga ama at mga ina, ano ang dapat alalahanin natin bilang mga magulang? Pakinggan ninyo ang sagot sa awit 42:4 at 11. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalaala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas. Ang Diyos na walang hanggan. Anong dapat alalahanin? Lalo ng mga magulang kung sakali mang dumating sa buhay natin ang panghihina. Lalahanin natin ang mga lumipas na panahon. Yung ating mga kasiglahan sa mga paglilingkod sa Diyos. Balikan natin yung mga panahong tumutupad tayo ng ating tungkulin. Masigla sa ating pinangangasiwaan, pinangungunahan ang ating pamilya. Di ba totoo yan mga kapatid? Pagka naaalala natin yan, nagpapanibagong sigla tayo eh. Papanibagong lakas tayo. Paminsan tayo nag-iisa, nakatingin sa kawalan, iisip natin yung mga nangyayari sa buhay, lalo na ang nangyari sa iglesia. Katapos bago gunita mo, yung mga pagtupad mo ng iyong tungkulin. Kung gaano kabuti ang Diyos. Paano niya tayo ginagabayan? Paano niya tayo nililinga? Lalo na pagka tayo nasa loob ng pagtamba. Paano niya tayo pinalalakas? Paano niya tayo inaaliw sa mga kalumbayan? Kaya paglabas natin ng kapilya, ng pagtamba, pasigla na ulit tayo. Malakas. May panibagong pag-asa. May panibagong kasiglahan sa ating pagkataong loob na siyang nagtutulak sa atin na magpatuloy pa. Kahit hirap na, kahit maraming mga suliranin. Pero patuloy na nakikipagbakas. Hindi titigil kailanman at hindi kailanman tatalikod. Kaya ito mga kapatid, lalo na po, literal po na nangyari sa atin na tayo nalayo sa pagsamba sa templo ng Diyos o sa gusaling sambahan. Totoong-totoo sa buhay natin ang pahayag ng lingkod ng Diyos na si David. Ang sabi niya, nagturugo ang puso ko kapag naalaala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na akong nangunguna. Pinupuri namin ng Diyos sa pag-awit na masaya. Hindi na natin magawa ito ngayon dahil sa ating abang kalagayan. Gusto nating sumamba, hindi naman natin tinatalikuran ng pagsamba sa Diyos. Hinahanap natin ang kapilya, kaya lang hindi naman tayo maaaring pumasok na sa kapilya o sa gusaling sambahan sapagkat itinakwil na tayo ng mga namumuno sa iglesia. Hindi dahil sa ayaw na nating maglingkod sa Diyos, dahil sa nanindigan tayo sa katwiran, ayaw nating pumayag na pailalim sa mga tiwaling namumuno ngayon.
Dahil ba rito'y pababayaan natin ang paglilingkod at pagpupuri sa Diyos? Hindi. Kung sabi ng magiting na magulang, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Kaya anong matatag na pasya niya? Ang sabi niya, magpupuri akong muli. Pupurihing walang umpay. Walang tigil. Ang pagpupuri sa Diyos at pagsamba. Salamat sa Ama. Binigay niya sa atin ng paraan para patuloy nating maisakatuparan ang mga pagsamba sa Diyos. Bagaman magkakalayo ang mga dakong ating kinaroroonan, ang iba sa inyo ay maaaring nag-iisa sa lugar na kinaroroonan ninyo. Pero bahagi kayo ng ating pagtitipon ngayon sa tulong ng teknolohiya. Sumasamba tayo sa Diyos. At pagka tayo sumasamba, lagi niya tayong naaalaala. Binubuo siya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Mayroon mang magkakahiwa-hiwalay na sambahayan dahil sa tindi ng pag-uusig. Pero patuloy ding nagagawa ang sama-samang pagpupuri at pananawagan sa Diyos dahil nga sa ganitong paraan ng teknolohiya. Maawa nawa ang Ama ngayon sa ating pagtitipon. Mula sa langit na kanyang tahanan, nawa ituon niyang paningin sa atin na magkakapatid. Saan man dako naroroon, ang bawat pamilyang dumaanak ngayon ay narito sa pagsamba. Magkahiwalay man ang ama o ang asawa, ang ina ng tahanan o kaya ang kanilang anak. Pero magkakasama sa ganitong pagsamba. Paspasan nawa ang sambahayang nahihirapan sa buhay araw-araw. Magunita nawa ng Ama ang mga tahanang nililiglig ng mga pagtubo. Alalahanin nawa niya ang mga pamilyang nagkahiwalay sa kabila ng kanilang kalagayan ay manatiling matatag sa pagkakaisa, sa paninindigan, sa pagsunod at pagsamba sa Diyos. Alalahanin din nawa at basbasan ng Diyos ang mga magulang na balo. Maaaring iniwan na ng kanilang kabiyak. Mag-isang itinataguyo ng kanyang sambahayan. Aliwin nawa ng Diyos sa mga kanumbaya. Pagpalain nawa tayo ng Ama. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama na ang Diyos, salamat po ng marami sa iyo. May mga leksyong iniwan ang kapatid na Eranio Manalo. Mga leksyong kailangan namin para manatiling matatag ang bawat pamilya. Matatag na nagkakaisa sa paglilingkod sa iyo. Matatag na sumasamba. Sama-samang nananalangin sa iyo. Maawa ka, Ama. Ngayong narito kami sa pagtampo. Alalahanin mo ang bawat sambayan. Unahin mo na ang mga magulang. Lalo na kung ang magulang ay nag-iisa na lamang. Sapagkat iniwan na ng kanyang kabiyak. Mag-isang pinangangasiwa ang buong giting ang kanyang pamilya. Kailanman ay hindi pinababayaan ang pagtampo at ang mga pananalangin sa iyo. Ama, aliwin mo aming mga kapatid. Basbasan pang lalo ng katatagan ng loob. Huwag mawawala ng pag-asa. Alalahanin mo ang mga magulang na nahiwalay sa mga anak. Mga anak na malayo sa mga magulang dahil sa matinding pag-uusig o sa anumang kadahilanan. Kisin mo sila ng pag-ibig. Magkaisang lubos.
sa mga pagsunod sa iyong mga kautusan. Alalahanin mo ang pagkasama ng mga magulang. Gawin mong matatag sa pagmamahalan, pagkatuwang na buong giting na pamahalaan ang kanilang mga anak sa matuwid at malinis na pamumuhay. Basbasan ang mga kabataan, magsilbing kaaliwan ng mga magulang, bigyan ng mabuting kapalaran. Kung ang mga anak ay malalaki na, matuto pa rin gumalang at sumunod sa mga magulang. Lalo na kung ang ipinatutupad ng mga magulang ay ang iyong mga kalooban. Kahit kung ang anak ay may sariling pamilya na, manatili po nawa na nagkakaisa ang bawat angkan sa mga paglilingkod sa iyo. Ano pat lahat kami, o aming Ama, kilala mo na kami mula pa sa pasimula, mula nang tawagin mo kami sa iyong iglesia, mula nang kami maglingkod sa iyo. Nakita mo na kung paano namin sinikap at pinahalagahan ang paglilingkod sa iyo. Sa hirap at sa kasaganaan, ikaw ang aming Diyos. Ama, masuliranin man o maluwan, hindi nagbabago ang aming pagtingin sa iyo. Ikaw ang aming Diyos noon. Ikaw ang Diyos namin ngayon. Ikaw rin ang aming Diyos. Magpakailan-kailanman. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka, Ama. Aliwin mo kami sa mga kalumpayan. Lingapin mo ang aming mga kaluluwa. Sa gitna ng maraming kalikalikan, mga kalamidad at matinding epidemya, ingatan at ipagsanggalang mo kaming lahat. Walang sino man ang madadamay. Sa gitna ng matinding kahirapan, ipatawid mo kaming payapa araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga biyaya. Pagalingin mo ang mga may sakit. Lunasan mo ang aming mga karamdaman. Huwag kang papayag. Ano bang sakit ay makahadlang sa amin sa paglilingkod sa iyo. Lalo na sa pagtupad ng aming tungkulin. Panginoong Yesus, salamat. Salamat, Panginoon. Alalayan mo pa kami araw-araw. Ang aming mga anak, alalahanin mo, Panginoon. Nakabilat sila sa maraming kaway ng kasamaan. Nagkalat ang kasangkapan ng Diablo. Bantayan mo ang kanilang mga puso. Manatiling naninindigan sa panig mo. Kadiwa namin sa pangahawak sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Ama, alalahanin mo ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Hindi sila mawawala sa aming mga panalangin. Huwag mo silang pababayaan. Saan man sila naroon, ingatan mo. Alalahanin mo ang kanilang pangangailangan sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila. At ingatan na niligtas mo sa mga taong masama. Maging ang mga kapatid na hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Muli nilang makapiling ang kani-kanyang pamilya. Ang mga kapatid na hanggang ngayon ay nagtatago. Patuloy na ginigipit. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
Ibigay mo sa kanila ang kanilang pangangailangan. Iligtas mo rin sa lahat ng uri ng kasamaan. Lahat kami manatiling matatag sa aming mga paglilingkod sa iyo. Tiwalang-tiwala na po kami. Narinig po ang aming mga panalangin. Muling binasbasan po ang iyong mga anak. Mamamalaging ikaw ang kasaba't patnubay ng bawat sambahayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.